Morning po sa ating lahat. So, this morning po, I would like to tackle something really very important. But before proceeding to the topic, I would like to correct something, no? Actually, hindi ko po i-correct. I would like to explain something. Hindi po correction ito, kundi explanation. Sapagkat, ang sabi ko po kahapon sa vlog ko, yung rapture for the Gentiles, yung second coming for the Jews. Okay? Then someone commented, just this morning I saw it, sabi ka, di ibig sabihin, Gentile pala ako. Mararapture ako anytime. Hindi po yan ang ibig ko sabihin. Ang sabi ko, hindi siya automatic for the Gentile na, sige, Gentile ka, mararapture ka kasi Gentile ka. Di ba? Ang point lang po rito, mapahentil ka, mapahudyo ka, kung naglagak ka ng tiwala kay Jesus as your personal Lord and Savior, maliligtas ka. Yan ang kondisyon. Tinanggap mo ba si Jesus as Lord and Savior? Mapahudyo ka o mapahintil ka? Ang sinabi ko lang po, majority yon. Ang tribulation, since alam naman natin hanggang ngayon, rejected pa rin ng mga Hudyo si Jesus. Hindi pa rin nila tinatanggap si Kristo hanggang ngayon, hindi po ba? Kaya, ipapahintulot ng Panginoon itong tribulation sa majority ng mga Jews na hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Kasi bagamat may mga tumanggap na sa Panginoon dito sa Israel, hindi pa ganun karami ang bilang. Hindi pa, syempre. Pero ang banggit kasi ng Bible, all Jews will be saved. Yan po. Ibig sabihin ng all Jews will be saved doon, lahat ng mga dadatnan ng Panginoon pagdating niya sa second coming niya. Tandaan ninyo, ang pagdating niya nakasulat sa Zechariah, chapter 14, if I'm not mistaken, tatapak ang kanyang mga paa doon sa Mount of Olives, ne? At kasi doon din po siya nag-ascend. Tanda po ninyo. Okay. Yung pong ibig ko sabihin, majority ng mga Jews. Pero pagdating niya, maliligtas lahat ng Diyos. Ngayon, ba't sinabi naman na ang revelation ng rapture ay para sa mga Gentiles? Sapagkat inireveal kay Paul, and Paul was an apostle to the Gentiles. Yun lang po. I hope nakuha na po ninyo ng walang kalituhan. Okay? Ang topic ko po ngayong umaga ay may kinalaman pa rin po siyempre sa certainty o sa tinatawag na katiyakan ng mga plano ng Diyos sa mundo. At ang gusto ko pong itapik ngayon, never, okay, makinig po mabuti, never in the whole world na nakakita sila ng mga pangyayari sa buong mundo, especially sa Middle East, na katulad ng 2026. Ibig sabihin, never in the whole world, ever since then, na nakakita sila ng mga katuparan ng mga apocalyptic events, ng mga eschatological happening na nangyayari ngayon, never. Lahat ng mga scholar, maski tanong mo, never pa. Ngayon lang po. So ano pong significance nito? Ayan, ang atin pong titingnan ngayon dito. Dumating po tayo sa punto na nananawa na po tayo. Ako, dumarating po sa punto na aminin ko po, may mga points dati na parang, ito na yata. Especially noong 2022, hinahanda yung red hyper. Tapos hindi naman po nangyari. Kasi ito rin po yung sinasabi ko na, yung ibang mga Kristyano nang ha-hype, wag po tayo mang-hype, no? Ilagay po natin ang mga sarili natin sa Word of God. Hayaan nating magsalita ang Word of God. Okay? Ang sabi lang po ng Bible, mangyayari ang mga events na to, pero wag tayo magbibigay ng mga dates. Huwag tayo magbibigay na parang nanghahype tayo. Ito na. Mahirap po yan. Pero ang tanging binabanggit lang po kasi ng Bible dito ay yung katiyakan na mangyayari at magaganap ang lahat ng yan. Sapagkat ito po ay inihula ng banal na aklat ng Bible. Okay? Pero hanggang doon lang po tayo. We cannot go beyond it sapagkat pag ginawa natin yun, magiging kulto na po tayo. Kultong may kuto sa ulo ng kalbo. O, diba? Saklap yung kalbo ka, may kuto ka. So, yun pong ibig ko pong sabihin po sa inyo. So, tayo po ay mga Kristiyano at responsable sa lahat ng mga sinasabi natin, sineshare natin. Ang sabi ni Jesus, I am coming very soon. Pero kasi, ito, yung kalituhan na sinabi niya, I am come quickly. I will come quickly, no? Yung kalituhan kasi pumapasok sa, basta ang alam na niya na darating na siya. Ayan mo, nung araw, ayan nung hindi pa masyadong nare-reveal yung mga katulad ng mga bagay na ni-reveal na po sa panahon natin ngayon, especially nung araw. Basta sabi lang nila may second coming, hanggang doon lang.
Pero sa awa ng Panginoon, nireveal niya yung tungkol sa rapture, nireveal niya yung dispensation, no? Sa katagalan po ng panahon. I believe in the revelation. What is a revelation? Revelation is something like you're unveiling a curtain. Yung kortina, unti-unti mong binubuksan at nakikita mo yung katotohanan kung ano yung nasa loob. Ganun po yun, no? So, yan po ang ibig ko pong sabihin po sa inyo. So, yes, talaga pong may rapture at magaganap po yan, no? Paniwalaan mo man ke hindi. Kasi talagang maliwanag po sa Bible, nakalagay po dito na pagtunog ng trompeta, no? Bababa ang Panginoon, then tayo mga nabubuhay pa ay hindi mauuna doon sa mga namatay na. Nasa Bible po yan eh. Ang banggit doon sa wikang Grego is harpazo. Tapos sa wikang Latin po, rapturo. Doon po nag-derive yung word na rapture. Kaya may rapture po sa Bible. Sa ayaw at sa gusto ninyo, may rapture sa Bible. Pero I believe if you are a Christian na malalim na sa faith, gugustuhin mo nga may rapture. Diba? Dahil ito po ay kasama rin po yung katotohanan na makikita mo yung ugali ng Diyos na bago siya magpadala ng mga dilubyo, tinatanggal muna niya yung kanyang mga anak. Nabanggit ko na po yan. Tingnan niyo si Lot, hiniwalay niya. Yung mga Israelites, hiniwalay niya, nilagay niya sa Goshen. Diba? Tapos nagpadala siya ng dilubyo doon sa paligid na mga sa Egypt. Did you get that? Oh, marami pa sa Bible na gano'n na inaalis muna niya yung mga anak niya tapos ng dilubyo darating. Okay? So, what makes you think kung yun Old Testament, gano'n ang Diyos? What makes you think sa New Testament, hindi siya gano'n? Mas lalo siyang gano'n. Sapagkat yung mga tao sa New Testament, yung mga New Covenant believers, tayo po ay mga under the, anong tawag dito? The redemptive work of Christ, His beloved Son. Okay? So, yan po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Mahal tayo ng Panginoon. At ang rapture po ay actually, habang tumatagal tayo sa pag-aaral tungkol sa rapture, makikita natin it's the love of God towards His church. Ang church po hindi building, hindi organization. Ang church tayo. Tayo, itong katawan po natin. Kaya ang mga believers, tayo po ay nagpupulong, tayo po ay nag-aaral ng kanyang salita. Nakikita po natin yan, no? Nagkakatipon-tipon po tayo. At sa Panginoon po, napakahalaga na makita niya. It's a joy coming from the Lord na makita ang mga anak niya na nagpupulong at nag-aaral ng kanyang mga salita. Tulad po ng ginagawa natin ngayon, online platform. Ay anong kaibahan niyan sa pagpupulong ng mga anak niya? I mean, in a physical manner. Pareho din po eh. Kaya lang po, syempre sa panahon natin ngayon, usong-uso na po itong platform na ganito. That's why ginagamit natin para lalong lumaganap ang banal na salita ng Panginoong Hesukristo sa mga buhay po natin. Okay? So sa umaga pong ito, lagi po natin iisipin. And sorry po again sa mga asong maiingay. No? Sana wala na po mag-comment ng tungkol po diyan. Dahil alam ko na uunawaan naman po ninyo. And the most important thing whenever you open your YouTube, ang importante naman po yung message na nakukuha ninyo dito. Yung mga sidetrack na mga noise coming from the outside world, hayaan na po ninyo yan. Isipin na lang po niya na parang i-apply na po niyo yung sinabi ko na despite ng kaingayan ng aso, yung salita niya, proprotektahan niya para marinig po ng mga tao. Ganyan po ang ginagawa ng Lord po sa atin. Tayo po ay kanyang sinasamahan sa bawat araw ng buhay natin. Tayo po ay kanyang pinoprotektahan. Okay? Ganon din po mga pandinig po natin. Kahit may ingay nga sa paligid ng mga aso, tayo po ay kanyang ahayaan na makapakinig at mag-blow yung mga naririnig niyo mga salita ng Panginoon dito po sa Daily Good Vibes. No? Kaya naniniwala po ko, ito na po, naniniwala po ko, tayo po ang generation na dadatnan ng rapture of the church, no? So relax, no? Hindi po tayo dapat matakot, no? Patuloy nating i-share ang Panginoong Jesucristo sapagkat yan po ang tanging kailangan natin. Kailangan nating ipahayag si Kristo habang hindi pa huli ang lahat. Mahirap ang daranasin ng mga maiiwan dito sa loob ng 7 years of tribulation. Hindi po yan biro. Bukod sa presensya ng Antikristo, pinakamalakas na lindol, nuclear war, lahat, mga maguguho ang mga bundok na yan, napatatakan. Yung mga napapanood mo sa pelikula, doon mo lang po makikita na parang totoong totoo. Magkakatotoo po lahat ng yan, no? Kaya habang ngayon church age pa, pasalamat ka, nandito ka pa, may chance ka pa para maligtas at makikilala sa Panginoong Hesukristo. Good vibes na po ba kayo? Kung hindi ba kayo good vibes, click the subscribe button. Share Jesus, His love, His grace. Thank you. God bless. Thank you.